Morning mga master. Mayroong hinatid sa atin dito yung single tab lang, spin dry. Single lang po ito ha. Spin dry po ito mga master. Ang problema nito, hindi na daw umaandar. Bagong bago po, tingnan nyo. So dito lang ako nagbablog kasi sobrang ingay doon sa labas. Ni-repair yung daan, no. Kita nyo. So, ni-repair yan. Hindi tayo magkaintindihan. So dito lang ako sa loob kahit sobrang sikip. Ito, shop ko ito dati, ginawang tindahan dyan sa gilid ng kapatid ko. So dito na lang. Ang problema nito mga master, sabi ni customer, hindi na daw umaandar. Bagong bago pa yung unit. So ang unang gagawin natin mga master, ito po yung plug. Kita nyo, bagong bago. Gagamitan na ito yung multi-tester. So i-check natin ito. Sandali, ilagay ko lang. Sandali. Yan. Kita na. Nilipat ko kasi sobrang ingay dun sa labas. So ang gagawin natin mga master, para malaman nyo kung sira o sunog na yung motor, ito ang gagawin natin. Gamitan natin ang multi-tester. Check muna natin dito sa plug. So kuha tayo ng multi-tester. Set natin sa times 1 o times 10 ohms. Yan o, nakaset na yan sa ohms. So pag kayo, mag DIY kayo o may sarili kayong tester, itong gagawin nyo. Set nyo sa times 1 ohms yan ha, ohms, or times 10 kung mahina naman yung tester nyo. Pero bago natin gawin yun, kailangan muna natin i-calibrate. Yan o, calibrate muna natin. Paunan muna natin ang continuity. Yan o. Tapos i-set natin siya. Yan. So ang gagawin natin, sandali, ilagay ko muna yung tester. Bago tayo mag-check dito sa plug, ikutin muna natin itong timer. Yan. Tumutunog o, narinig nyo? Sobrang ingay kasi sa labas. Yan, tumutunog, di ba? Kung gagawin natin ngayon, dito natin i-check sa plug. Dito yung isa, tingnan yung maigi. Tapos dito yung isa. Yan o. Hindi gumagalaw yung ating tester. So meaning, so i-calibrate ko ha. Yan o. Gumagalaw ang ating tester o. Diba? Nakakalibrate yan. Wala kasing tagahawak ng video yung camera. Yan o. Calibrate. O, diba? Gumagalaw. Kung gagawin natin, lalagay natin yung isa sa plug, tapos dito. Yan o. Hindi gumagalaw. Kita nyo? Calibrate ko ha. Yan, tingnan nyo yung tester. O, diba? Gumagalaw. Paglagay natin dyan, wala. Wala o. Nakauna yung timer. So, next natin gawin, nakita nyo, hindi gumagalaw yung ating tester. So ang next natin gawin nito mga master, tatanggalin natin dito yung cover. Tapos check natin isa-isa yung wire para madali nating malaman. Ito, lipat ko na naman para makita nyo. So next natin gawin, yan, next natin gawin mga master is tatanggalin natin isa-isa. Itong plug, hanapin natin dito, baka putol yung karugtong ng plug. So ang gagawin natin is tatanggalin natin, tapos check natin ulit sa ating tester. So kukuha tayo ng isa dito, tapos tingnan natin, ito po yung plug, ito, hanapin natin yung karugtong nito. Tingnan natin kung gagalaw yung tester, kung sira o putol ba yung plug. Kukuha tayo ng isa ha. Yan o. Yan o. So meaning okay yung isang linya ng plug ito. Yan. Yan o, gumagalaw yung tester. So ilipat naman natin o, dito sa kabila. So okay na po ang isa, yung itim. So dito na naman tayo sa kulay white, puti. Yan. So meaning mga master, okay yung ating plug, hindi sira. So meaning good ang plug na to. Pero nakita natin kanina nung chinik natin ng ganyan,
hindi gumagalaw yung tester, di ba? So meaning may problema doon sa loob, sa motor or sa timer. So next natin gawin is tatanggalin natin itong mga connection ito. Tingnan nyo ha. Ito yung tatlo lang yan eh. Yung wirings ng spin drive motor. Yan o, yung diagram. So tatlo yung motor at sa tatlo yung connection ng spin drive. So next, ang gagawin natin ay tatanggalin na naman natin itong saglit ha. Tatanggalin natin isa-isa yung connection. Sandali po ako mag-ugnos. Yung connection yan mga master, para madali na malaman, is tatanggalin natin. Ito, sobrang ingay kasi sa labas. Nag-repair ng daan. Ito, tanggalin natin isa-isa. Color coding lang yan, madali lang naman itong sundan. Tapos ito yung gray, violet. Check natin yung motor. Ganyan po mag-check ng mga master. Yung madalian lang na pag-check. Kahit kayo pwede nyo gawin, kahit customer pwedeng gawin. Pag may tester lang kayo, yan oh. So ito yung connection ng spin motor. So ang gagawin na naman natin, same pa rin, times 1 ohms, diba? Ang next natin gawin, check natin, calibrate muna natin na. So ang next natin gawin is yan. So, steady lang natin yung isa, ibalik-balik ta rin natin, tapos dito natin kabit yung isa. So yan, may resistance po yan. So ilipat naman natin. So yan, may resistance, diba? Hindi sila pareho ng reading. Tingnan nyo yung tester, diba? Oh, kahit baliktarin mo yan. Yan. So meaning may resistance po. Good po ang ating motor. Pero problema kanina, nakita nyo, naka-on yung timer, tapos nakakonect tayo sa yung test prod natin sa plug. Wala tayong nakitang gumagalaw ang ating tester. So next naman natin gawin is dito tayo sa timer nya. Ito yung timer oh. Kita nyo yan o, dalawa, papunta yan dito sa dito yan timer, dalawa lang yan eh. Switching lang yan dito, tapos may switching yan dito sa sa pinto mismo, dito sa loob may switching yan dito sa loob. Pag iangat mo yan, kusang mag-o-off, di ba? So mayroon yan dito. So titingnan natin ngayon kung gagana ba itong ating connection. So on muna natin yung timer, naka-off na. Yan o, gumagana. So tingnan natin ha, naka-close yung pinto. So ito po yung switching nya. Kahit hindi na natin tanggalin yan, papunta rito kasi sa plug eh. Connect natin yung isa, tapos dito. Dito pala, sorry. Yan o, calibrate muna natin ha. Yan, gumagalaw. So tusukin natin, yan o. So ang problema mga master, nakahuli na natin. Diba? Kita nyo, ito yung connection dalawa sa timer, yung purple at saka white. So ito, yan o, hindi gumalaw ang ating tester. So nahuli na natin yung problema mga master. I-edit itong timer or dito sa switch, mayroon yung contact point dito, baka hindi ito dumikit. So standby na lang tayo ha. Tatanggalin ko lang muna ito dito. Sambay lang na tayo saglit para makita nyo kung saan yung problema itong timer. O dito may switching yan. So standby lang tayo saglit. So yan mga master, natanggalan natin yung cover. Pinost ko lang kasi sobrang nito, sobrang sikip, para hindi hahaba yung video natin. Tingnan nyo mga master, yung sinabi ko kanina. Ito yung timer ng spin drive motor. Yung dual, yung may wash motor, same pa rin sila ng connection, gaya nito. So yan o, umaandar. Ito yung sinasabi ko, yung contact point nya, pag binuksan mo ito, kusang mag-o-off. Pag naka-close yan, dapat may connection dito. So yan, naka-close yan, dapat may connection yan dito kasi aandar yan, di ba?
So ang gagawin natin ngayon, kita nyo ito, itong dalawa oh. Ito switching lang kasi ito, switching lang yan mga master. So check natin dito sa test prod itong dalawa kung may connection, di ba? Switch natin ay connect natin dito yung test prod kung may contact siya. Pag okay ito, dito na naman tayo mag trouble itong connection nito, baka sira ang timer. So standby lang tayo saglit ha, baka malaglag kasi yung cellphone ko. Switching ko lang muna ha, check ko lang pati tester ko, baka malaglag, sayang. So yan, tingnan nyo yan o. Yung sabi ko, same pa rin, naka ano pa rin yan, times 1K x1 pala, hindi pala 1K. Sobrang haba na yan pag x1. Switch on natin ulit ha. Yan, umaandar yung timer. Check natin dito ha, naka 1K yan dito. Tingnan nyo ha, yung ating tester kahit baliktad. Oh yan o, tingnan nyo yung tester, diba? Yan o, kita nyo yung tester. Oh, diba? So meaning okay pa po ito kasi naka-close yung ano eh, umaandar yan. So next natin gawin, i-check natin itong timer kung good pa ba o hindi, diba? So ganun na lang. Una, sa plug. Pangalawa, chinik natin ang mga motor, yung wiring niya, yung connection, itong tatlo. Nakita nyo, may diagram naman yan. So may resistance pa. So ang gagawin natin ngayon, i-check natin ang timer. Ito, kita nyo, ito kulay puti. Tingnan nyo itong puti ha, kaya tingnan nyo sa diagram, itong puti yan o, papunta yan sa plug. Yan o, connection ng plug dito, yan papunta. So hanapin muna natin dito para malaman nyo ha, isa-isahin ko para makita nyo. Itong puti, ito yung plug. Hanapin natin dito sa dalawa kung saan. So ito hindi, dito tayo sa kabila. Yan o, pasensya na, sinisipon ako. O yan, di ba? Ito yung connection, yung direction na wiring, yung connection ng plug. Yan o, papunta yan doon sa timer. So hindi natin tatanggalin tong test prod, steady natin. Dito yun nakakonect, di ba? So ibig sabihin okay yung ating plug. So tingnan naman natin, ito yung ating, ito yung, sorry, tester puti. Kita natin sa plug, connected yan dito, tapos dito yan, switching lang yan, isang linya lang yan, tapos magsiswitch yan dito. So itong puti at saka itong orange, isa lang yan, switching yan papunta dito. Pag binuksan mo yung pinto, kusang mag-o-off yung spin motor. So ito connected yan sa puti, gets nyo? So yun natin, namatay, switch natin ulit. So yan ha, ang gagawin natin is dito naman tayo sa, walang tagahawak, sandali ha, dito tayo sa orange. So, yan o, naka-steady lang nito ha, hindi ko tinanggal. So dito tayo sa orange, yan, kita nyo, yan o, nakakonect din yung T-spread natin o. So ibig sabihin may problema ang ating timer sa spin motor na timer ito. So may problema yan. Ang problema ngayon, kung may available ako nito, kung wala, papapalitan natin sa customer. So walang linya yung ating, yan o, hindi gumagalaw yung ating tester o. So tanggalin ko ito ha, tanggalin ko ito, i-direct natin dito. Switching lang, isang linya lang to eh. Tanggalin natin ha, putulin ko muna saglit para makita nyo.
Yan. Umaandar na, narinig nyo, tumutunog. Tumutunog yung ating timer. Pero hindi umaandar. Yan o. Steady natin na saglit. Ang hirap ng tagahawak. So yan. Naka-steady ng ating isang test prod. Tingnan yan yung tester kung gumagalaw o hindi. Yan o, diba? Naka-on na ang ating timer pero hindi gumagalaw. So nahuli na natin yung trouble nandito sa timer ng spin motor. Ayos. So papalitan ko lang muna, maghahanap muna ako kung may available akong spin motor. Yan o, hindi gumagalaw. Same pa rin. Times 1 ohms. Hindi gumagalaw. So update ko lang kayo ha. Papalitan ko lang muna saglit. So ito na po yun mga master. May nakita po akong isang timer. Kinuha ko doon sa washing. Yun o. Kinuha ko doon. Sira na rin yun eh. Nalubog sa baha yun. Yung mga motor nun. Hindi na pinaayos. Yung timer lang yan okay. So ito. Ito po yun, diba? Original niya. Ang problema lang nito, yung size niya. Baka hindi papayag yung customer. Titingnan ko lang pero ipapakita ko lang sa inyo kung paano mag troubleshoot. Diba ito, diba? Tingnan natin na umaandar na yan. Oh, ito din umaandar. Oh, diba? So same pa rin. Times 1. So ganito lang yan pag check mga master. Oh. Pakita ko sa inyo ha. Nakita naman natin kanina na good yung ating motor. Yung mga connection nya good, okay pa. So ito na lang. So papakita ko sa inyo yung timer. Ganun pa rin yung tester natin sa times 1 ohms. Yan o, umaandar yan o. Yan o, umaandar. So ganito lang mag check, diba? Yung sabi ko kanina sa inyo, ano lang to, switching. Yan o, tingnan nyo yung tester, diba? Hindi gumagalaw. Nakakonect na yan. Ito o, kahit i-stay din natin dito. Yan. Yan. Op. Yan o, diba? Hindi gumagalaw ang ating tester. Ito yung kinuha ko doon sa sirang washing na lumubog sa baha ng kasagsagan ng pasko dito. Yan o, umaandar na rin. Tingnan nyo ha. Tingnan nyo yung tester, diba? Yung kaibahan, diba? Kita nyo umaandar. So nalaman na natin agad mga master na yung problema ay nasa ito, timer. So ikabit ko lang muna ito ha. Try natin paandarin itong dryer kung aandar siya. Saglit lang ha. Hindi ko na lang muna ilagay ito dito kasi ipapaalam muna natin sa customer. Pero kung papayag sana, pakita ko lang sa inyo kung paano mag troubleshoot na paandarin natin ito. So kabit ko lang ha. Switching lang kasi ito para makita nyo din yung plug kung paano natin check ulit na aandar yung ating unit. Nalaglag pala yung wire. Nalaglag dito yun o. So dito na lang muna natin ilagay sa labas para mas mabilisan lang. Yan. Pareho lang pala yung ano, yung color coding. Kabit muna natin ha. Dito sa puti. Ayan, nakakabit na. On natin ha. Yan, tumutunog. Tapos ikabit natin yung mga connection dito. Kabit muna natin yung mga connection para malaman natin na good ng ating dryer. Tapos ito, madali lang naman kasi itong sundan mga master. Kung hindi nyo alam ang diagram, kadalasan color coding lang talaga. Tapos dito
Kung marunong kayong magbasa ng diagram, kahit hindi color coding, madali lang. Yan o, color coding, purple, black, gray. So wala na. May diagram yan dito. So check muna natin ha. Umaandar na yung ating timer. Umaandar na. Check natin sa ating tester. Yung ating plug. Dito. Yan o. Tingnan nyo. Tanggalin ko yung isa ha. O, diba? Ayan. Yes. Naka-on yung timer. So, ang gagawin na natin ngayon, ikabit mo natin ng nakaganito lang muna. Lagyan mo lang natin electrical tape para malaman nyo na umaandar na yung unit. So, standby lang saglit. Ito na po mga master. Nakaganyan lang muna yan. Kasi papaalam muna natin sa customer mamaya kung papayag siya na papalitan natin. So tingnan natin kung magkasa yan kasi ito yung original niya. Medyo mahaba yung ano ng plastic dito. So titingnan natin kung magkasa yan. Papaalam muna natin yan, umaandar. Nakunik na lahat. Tinanggal ko na. Kinabitan ko na yan. Diba? Pag naka-open yan, kusang mag-o-off. So ang gagawin natin ngayon, iikutin natin dyan, oh. Yan, umaandar. So hindi talaga aandar ang motor pag naka-open itong pinto. Saksak na yan, oh. Yan, nakasaksak. So i-close muna natin ha. Titingnan natin kung umaandar yung switching. Tingnan natin ha kung umaandar yung unit. Tingnan nyo yung motor. Yan. Umaandar. Kita nyo? Umaandar. Yan o. Ayos. Buksan natin yan. Yung switching. Naka-open yan. So titingnan natin. Diba? Nag-o-off. Close natin. Oh, dito. Yan o. Yan. Kita niyo. Yan. So, ganun mag-troubleshoot mga master. Next time ulit. Ayos.